Malayo sa Seoul, si Mang Griang ay masikap na nag-aaral, hindi nalalaman ang nakakapanindig balahibong kapalaran na sinapit ni Chun Hyang. Nagpakitang gilas siya sa kanyang pagsusulit pang imperyo, nakamit ang pinakamataas na parangal, isang tunay na iskolar ng bansa. Ngunit maging sa kanyang tagumpay, may kung anong di mapalagay na pakiramdam ang bumabagabag sa kanya. Umabot sa kanyang pandinig ang mga bulong-bulungan tungkol sa tiwaling mahistrado sa mga probinsya, at ang matinding pangungulila kay Chun Hyang ay pumuno sa kanyang puso. Nagboluntaryo siya para sa tungkulin ng Amhang Osa, lihim na inspektor ng hari, isang lihim na ahente ng hari, determinadong maghatid ng katarungan sa buong lupain at, marahil, makahanap ng mga sagot tungkol sa kanyang minamahal. Nagkubli bilang isang naglalakbay na iskolar, si Mang Griang, na ngayoy Amhang Osa, ay bumalik sa Namwon. Ang dating masiglang bayan ay binalot na ngayon ng malalim na takot, isang matinding kaibahan sa lugar na kanyang naaalala. Hinahanap niya ang kanyang dating lingkod, si Bangja, at magkasama silang nagtungo sa bahay ni Chun Hyang. Ang galak ng muling pagkikita kina Wolmei at Hyangdan ay nalambungan ng kanilang mga kwento ng paghihirap ni Chun Hyang na puno ng luha, kinumpirma nito ang kanyang pinakamasamang pangamba. Ang tanawin ng dating tahanan nito, na ngayoy tahimik at malungkot, ay nagpatindi sa kanyang matuwid na galit. Bitbit ang mabigat na puso, binisita ni Mang Griang si Chun Hyang sa kanyang selda sa bilangguan. Natagpuan niya itong payat at bagbog, halos hindi na makilala, ngunit ang kanyang diwa ay matatag pa rin. Hindi niya ito nakilala sa kanyang simpleng pagbabalat kayo, nagkamali siya sa pag-aakalang ito ay isang simpatikong estranghero. Pinakinggan niya ang walang alinlangang pagdedeklara nito ng katapatan sa kanyang asawa, si Lee Mang Griang, at nakita ang kislap ng Yun Jiangdo na mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Sumakit ang kanyang puso, ngunit lalong tumibay ang kanyang desisyon, ang katarungan ay magiging mabilis at ganap. Kinabukasan, si Bayan Hakdu, walang kam-alay-malay sa nalalapit na kapahamakan, ay nagdaos ng isang engranding piging para sa kanyang kaarawan. Puno ang bulwagan ng musika, tawanan, at pinakamasarap na pagkain, isang bastos na pagpapakita ng kanyang kayamanang galing sa masama. Pinilit niya ang kanyang mga opisyal at ang mga takot na lokal na mayayamang pamilya upang ipagdiwang ang kanyang paniniil, humihingi ng papuri at libangan. Si Mang Griang, na nagkubli pa rin sa kanyang simpleng kasuutan, ay palihim na pumasok sa piging, pinagmamasdan ang karangyaan at ang malupit na pag-uugali ng mahistrado, ang kanyang puso ay nagnininga sa matuwid na galit na maingat niyang itinago. Sa kasagsagan ng piging, si Bayan Hakdu, sa kanyang lasing na kayabangan, ay tinawag si Mang Griang, na pagkamalan itong isang dukhang naglalakbay na iskolar, upang bumuo ng isang tula. May mapaglarong kislap sa kanyang mga mata, tinanggap ito ni Mang Griang. Binigkas niya ang isang tula na, sa ibabaw, ay tila pumupuri sa piging ngunit, sa mas malalim na pagmumuni-muni, ay palihim na kinokondena ang katakawan ng mahistrado at ang paghihirap ng mga tao. Nagsimulang magpalitan ng nerbyosong tingin ang mga opisyal, kinikilala ang nakatagong kahulugan, habang bumibigat ang hangin sa bulwagan sa hindi maipaliwanag na takot. Habang ang tunay na kahulugan ng tula ay lumalapag na parang malamig na bato sa puso ng mga opisyal, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ibinaon ni Mang Griang ang kanyang pagbabalat kayo, inilabas ang utos ng hari, mapae, isang tansong plaka na hugis kabayo, ang di matatawarang simbolo ng kanyang awtoridad bilang isang Amhang Osa. Ang buong piging ay nagkagulo. Si Bayan Hakdu, nang malaman ang kanyang kapalaran, ay bumagsak sa takot, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang panahon ng katarungan ay sa wakas dumating na, sinira ang paghahari ng takot at karangyaan ng malupit na pinuno. Sa pagbubunyag, hindi nag-aksaya ng panahon si Mang Griang. Agad na inaresto si Bayan Hakdu at inalisan ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang paghahari ng takot ay biglaang natapos sa matuwid na paraan. Nagmadali si Mang Griang patungo sa bilangguan. Pinalaya niya si Chun Hyang, na nagulat ngunit dahan-daang nagsimulang makilala ang seryosong batang iskolar mula sa kanyang nakaraan. Ang kanilang muling pagkikita ay puno ng luha at galit,
isang patunay ng kanilang di natitinag na pag-ibig at pananampalataya. Sa wakas ay natapos na ang paghihirap ni Chunhyang, ang kanyang katatagan ay ginantimpalaan, at ang tunay na pag-ibig ay nagtagumpay laban sa paniniil. Ang kwento ni Mang Griang at Chunhyang ay naging alamat, ipinagdiwang sa buong Korea. Ang kanilang pag-ibig, sinubak ng paghihiwalay, kalupitan, at kawalang katarungan, ay napatunayang mas matibay kaysa anumang pagsubok. Si Chunhyang, na dating anak ng isang gisayng, ay opisyal ng kinilala bilang asawa ni Mang Griang at isang ginang na may marangal na katayuan. Ang kanyang matatag na katapatan ay nakaukit na magpakailanman sa mga tala ng kasaysayan. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kabutihan, tapang, at di natitinag na pag-ibig ay kayang lampasan maging ang pinakamadilim na pang-aapi, at ang katarungan, bagamat minsan ay naantala, ay palaging mananaig. Isang walang kamatayang kwento ng pag-ibig at pagtitiyaga, hindi ba? Ang di natitinag na diwa ni Chunhyang ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon. Kung naantig kayo sa magandang kwentong ito, mangyaring ilike ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga alamat ng Korea, at mag-iwan ng komento sa ibaba na nagbabahagi ng inyong paboritong bahagi ng paglalakbay ni Chunhyang. Ang inyong suporta ay nakakatulong sa amin upang buhayin ang mga mahiwagang alamat na ito. Salamat sa panunood, at magkikita tayo sa susunod na kwento.